Dito po sa ating babasahin ay ito po ay sumasakop sa tatlong bagay na kaisipan. Una, ang issue ng adultery, issue ng divorce, at issue din ng commitment doon sa mga bagay na ating ipinangako sa Diyos sa araw na tayo ay ang sino mang ikinasal sa harapan ng Diyos na nagsabi ng oo, at ito ay mapagtibay palalo sa diwa ng aral na ibigay sa atin sa pamagitan nito. Now, reading from chapter 5:27. Verse 27, narinig ninyo na noong unay, inuutos sa mga tao, huwag kang makikipag-amin. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyan. Kung ang mata mo ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukuyin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan at itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. 33. Narinig pa ninyo na noong una, inuutos sa mga tao, huwag kang sisira ng iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tukdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idinadagdag dito. Ito po salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na humingi ng karunungan at ang kahandaan ng aplikasyon ng karunungan nito sa aming mga buhay. So, we pray that you bless us by the Word of God, in Christ's name, Amen. Magsiupo po tayong lahat. So makita natin yung binubuong tema nitong chapter 5, 27 to 37. Ito po ay dumarating sa isang pundasyon o nagkakaisang kaisipan sa pundasyon na kapag ang tao ay mag-aasawa, kailangan sila ay magkaroon ng pagsusumpaan sa bawat isa. Dito binanggit ng Biblia na dapat ang sumpang ito ay totoo sa iyo at hindi isang pakitang tao o dahil nasa pilitan ka lamang na ikay sumampa sa harap ng iyong asawa, magiging asawa sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi niya, let your yes be yes or your no be no. Now, sa issue na ito, sapagkat napakahalaga ng issue ng commitment doon sa ating mga yung mga pinagsumpaan natin, mahalaga na tayo ay nagko-commit sa mga bagay nito sa anumang sitwasyon ng buhay. Ngayon, binigyan dito ang hamon sa mag-asawa. Ito po yung patungkol sa adultery. Sapagkat karamihan ng mga pinaghihiwalayan ng tao, bukod sa pera, ay ang pakikipag-apid. Sa panahon ng Israel,
ang mga bata noon ang mga kabataan ay nag-aasawa before 18. Kasi gusto nilang iwasan ang adultery. Sapagkat most cases, o ang sexual sin. Sapagkat sa panahon na iyon, sinasabi ng mga theologians dahil active ang mga babae at ang lalaki, so therefore, salit na magkasala sila, mag-asawa na lang sila, and also what the Bible is telling us. Kaya sila nag-aasawa ng bata, ang problema, along the way, dahil matagal na pagkakataon pa sila mabubuhay sa mundong ito, nagkakasala sila ng adultery. No, yan yung pagkaraniwang nagiging kasalanan ng mga tao because of early marriage. Nagkakaroon sila ng relasyon sa iba, sa halip ng asawa lamang na pinagsumpakan nila, na pakakasalan nila, pinakasalan nila, at sila ay magsasama habang buhay. And they say yes to that. Kaya ang isang napakalaking problema sa unang mga panahon ay ang kasalanan ng adultery. Sa panahon natin ngayon ay hindi na masyado ang adultery bilang kasalanan ng mga tao, kundi fornication. Sapagkat sa ating panahon ngayon, ang mga kabataan ay ayaw na mag-asawa nang sila'y bata pa. So, ang nangyayari sa mga kabataan, nag-aasawa sila in a later age. Kaso, ang naging problema naman sa mga panahon na yon, ang mga mag-boyfriend, mag-girlfriend ay nagkakaroon ng sexual sin. So therefore, they committed the same sin, which is fornication. Sexual sin. Sa mga nakaraang araw, tinalakay natin ang nakaraang linggo, ang slow to anger. I don't know ilan sa inyo ang nakapanood muli nung ating video. Ang i-encourage ko kayo na panoorin niyo muli ang mga messages natin every Sunday. Sapagkat madali natin itong malilimutan. Kaya nga tayo in-encourage with that idea na dapat we meditate the word day and night. At huwag natin dapat palampasin sa ating mga kaisipan kung ano ang mensahe ng ating Panginoon. The last time, slow to anger. Ewan ko kung ilan sa inyo ang nahamon sa galit sa loob ng isang linggo. Maybe some of you being challenged na magalit na. Ako rin ay na-challenge sa mga bagay na, lalo kung ikaw ay laging nagmamaneho. Maraming mga driver na hindi maayos. Pero naalala ko yung salitang slow to anger. So sa halip na magalit ako, napagpigil ako because of the message. Kaya napakahalaga yung mga mensahe natin, ilagay natin sa ating mga puso. At kapag tayo nahamon sa pagkagalit, atin po itong ipalilipas at ibinibigay na lamang ito sa Panginoon. Tomorrow, I will also have a meeting with Pastor Nat and Pastor Gil. Maaari namin gawin ito sa BGC. Pero yan din ang isang panalangin ko. And si Pastor Gil ay nagsabi na let us pray for wisdom and yung kaayusan. No? Ako handang-handa naman na. Hindi ako handang magalit, kundi handa ako sa slow to anger. Because alam ko kung ano yung aking dapat kayuan sa aming mga pag-uusap. Pero salamat sa Panginoon because all those words guides us as we walk sa buhay na ito. Pero hindi pa ako sure kung matutuloy. Depende kung sa pagsang-ayon ng isang kapatid natin sa araw na bukas. So sabi ata, parang magpapaalam pa sa denomination. I don't know. So, ang salitang huwag kang mangalunya o thou shalt not commit adultery ay mula sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa Israelita. Bagamat ito ibinigay sa kanila in Exodus chapter 20, pero ito rin ay isang moral na character na ibinibigay sa atin na dapat hindi tayo mangangalunya. Hindi lamang ito kaugnay sa adultery kundi sa lahat ng uri ng sexual sin. Okay? Sapagkat ito ang malinaw na sinasabi ng ating katekismo, sapagkat pinalawak nito ang ibig sabihin ng thou shalt not commit adultery, na ang lahat ng karumihang sexual ay sinusumpa ng Diyos. So fornication, adultery, yung pag-fornicate, no? Yung pag-asawa before marriage, lahat yan ay bahagi na binitawan ng Old Testament and the New Testament na may kaakibat na sumpa ang mga bagay nito. Kaya nararapat natin itong kamunian. So remember, ang catechism natin ay isinulat na ito
sa mga taong ligtas na. Okay? So tayo bilang mga iniligtas ng Panginoon, dapat kahumuhian natin ito ng buong puso. Hindi lamang ito, kundi ang lahat ng mga kasalanan na binabanggit din ng ating katisismo at ng banal na kasulatan, na kamuhian natin lahat ng uri ng kasalanan. At mamuhay tayo ng malinis, chastity, no, yung ginamit sa catechism. At gayon din naman, disiplinadong buhay. Ang catechism natin ay gumamit ng salitang modesty. Sa loob man ng banal na samahan ng pag-asawa o ang pagiging single. Now, ang salitang lust, no, na binabanggit dito, which is the very cause of adultery, ang pinaka-ugat ng adultery ay lust. Medyo masakit lang sa tenga sa Tagalog, no? Pero let me use that, no? Nung ginagawa ko yung message, sabi ng misis ko, "Uy, anong mensahe mo na yan?" Because of this word. So sorry for the word, ito po yung libog, no, na binabanggit. So ito po ay binanggit ng Katolikong simbahan, ng Romani Katoliko, one of the 7 deadly sin. No? Tinatawag yan na deadly sin. Bakit? Why is it that lust is one of the deadly sin? Maliit, hindi ganun kalaki, pero deadly. Parang dila yan. Di ba? Ang dila, maliit. But sabi ng banal na kasulatan, pwede niyang imaniobra ang malaking barko. It is something seemingly small, maliit lang yan, konting kasalanan lang yan, but that is a deadly sin because ang maliit na kasalanan na ito pwede mag-produce ng malaking bagay, malaking pagsisira. Kaya ang Romano Katoliko ay binanggit ito one of the 7 deadly sin. Bagamat ito ay gawa ng Roman Catholic, but it's actually originated from Tertullian and Augustine, yung 7 deadly sin. So therefore, ang banal na kasulatan din ay may binanggit sa Proverbs na mayroong 7 sin. 6 is hated by God and 1 is abomination to the Lord. Na binanggit ko yan sa Facebook. Now, dinagdag pa ng katisismo sa pamamagitan ng isang tanong, ang Diyos ba sa utos na ito ay nagbabawal sa pangangalunya lamang? Yung thou shalt not commit adultery, ito may kinalaman sa pangangalunya lang? At anumang nakakahiyang kasalanan katulad nito? Ang sagot ng ating katekism, dahil tayo sa katawan at kaluluwa ay templo ng banal na Espiritu, kalooban ng Diyos na panatilihin natin ang ating sarili sa dalisa, na maging dalisay at banal. Okay? Kaya nga ipinagbabawal niya ang lahat ng marunuming pagkilos. So hindi lang negatively, positively dapat ito gagawin natin. Panatilihin ang maruming pagkilos, pagpapahiwatig, pananalita, pag-iisip, pagnanasa, at anumang maaaring makatukso sa atin sa karumihan. Anumang something that will lead to uncleanness or sexual sin, katulad ng pag-iisip, pananalita, pagpapahiwatig, pagkilos, pagnanasa. Noong aming mga panahon, siguro napakaliit ang percentage na ang babae naliligaw sa lalaki. Pero karamihan sa panahon ngayon, seemingly na ang babae na naliligaw sa lalaki. No? At ginagamit nila karamihan ang mga bagay na marunuming pagkilos, pagpapahiwatig, pananalita, pag-iisip at pagnanasa upang matukso ang lalaki man o babae para dumating sila sa issue ng karamihan. Bagamat sa Biblia, when we study the whole Bible, ang pangangayon niya rin ay inihalin tulad sa spiritual adultery. Ang pangangayon niya o adultery sa Biblia ay inihalin tulad din sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung kaya ang kasalanang spiritual adultery ay paglabag sa una hanggang ika-4 na utos ng batas ng Diyos. Dinabag nito ang kaisipang iisa lamang ng Diyos. So pag ang spiritual adultery ay pagsamba sa ibang Diyos, maliban sa totoong Diyos. At ang Diyos sa totoo ay dapat sambahin ayon sa kanyang panukala, pero ang mga Diyos-Diyosan na adulterated ay gumagawa ng mga invensyon sa patungkol sa pagsamba.
Nilalabag nito ang mataas na pagsamba na may paggalang at pagkamangha sa Diyos. Nilalabag din ito ang araw na kung saan sasambahin ang Diyos. Sa madaling salita, ang spiritual adultery ay kasalanang nakakikipag-isa sa hindi tunay na Diyos. Gayun din naman ang adultery ay pakikipag-ugnay na sexual o physical sa hindi pinagkaisa ng Diyos. Bakit ba nagkaroon ng adultery ayon dito sa sitas na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus? So dito may dinetail si Jesus Christ. Pero the whole scripture at maging dito sa Sermon of the Mount, merong ibinigay dito sa atin ng idea bakit nagkakaroon, ano ang pinaka-cause kung bakit si lalaki ay naghahanap pa ng babae may asawa na. O si babae naghahanap ng lalaki kahit may asawa na. Ang sagot dito is because of the lack of contentment. Generally, basically. Kaya yung napakahalaga dito yung sinabing yung nung ikaw ay kinasal, humarap kayo sa dambana, sa huwes man, o sa pastor, o sa pari, na kayong dalawa ay nangako sa Diyos, na kayo ay magsasama hanggang wakas. At ang pagsasama niyo na yan ay hindi dapat paghiwalayin ng ano paman, ng pera o sitwasyong pamilya o sitwasyong mga bagay na hindi dapat ito makapaghiwalay sa isang mag-asawa. At ito ay isang bagay na ipinangako natin when we had that oath before the priest or before the pastor or before the west or the judge. Kaya ito ay pangako ibinitawan natin sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, kung mag-oo ka, oo. Kung hindi, hindi. At kung ikaw ay mangangako, dapat tupdin mo ito. Sundin mo ito. Sapagkat ito hindi mo ibinangako sa pari, sa pastor, o sa huwes, kundi ito ay isang bagay na ipinangako mo sa Diyos. At sa Diyos, oo yan. Ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Kaya sa harapan ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ang sino mang pinagkaisa niya kahit sa issue ng adultery. Balikan ko mamaya yan. Kahit na nagkasala si lalaki, si babae ng adultery, hindi yan issue para paghiwalayin kayo dahil kayo'y pinag-isa ng Diyos at sa Kanya ito ay oo. Balikan ko mamaya yan. Kaya sa kaisahan ng sermon ni Jesus, idinagdag niya ang patungkol sa oath o yung pangangako o pagsusumpa na tulad ng ginagawa kapag ikinakasal. Kaya nawawala yung commitment kasi nakakalimutan natin yung may pinangako pala tayo sa Diyos. Kaya ang number one, basically, bakit naghihiwalay ang tao or bakit nagkakaroon ng adultery sa lalaki, may asawa na, may gusto pa yung kapitbahay niya. No, parang minsan yung pagkain niya, tingnan nyo sa pagkain. I'm sure nakapunta na kayo sa restaurant. No? Nung umorder kayo sa restaurant, o yung isang restaurant na hindi nyo pa napupuntahan, mas better na picture yan. Pagka-order nyo ng pagkain, bigla kayong titingin sa kabilang mesa. Uy, mukhang mas masarap yung order niya. Sana yun na lang na order ko. And that is the same with marriage. Nung ikaw ay nakapangasawa, tumingin ka sa ibang babae, anong tinignan mo? Sana ganito na lang business ko. On that issue of not having contentment in your life, hindi ka na kontento. Yan ang problema. Kaya dito bumubukal. Pero si Jesus, meron siyang mas malalim na idea patungkol dito. But basically, ito ang dahilan kung bakit ang tao ay kumukuha pa ng isa. Now, basahin natin yung sinabi ng ating Panginoon. Narinig din ninyong sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kayong susumpa ng walang katotohanan, sa halip tuparin mo, tuparin mo, tuparin mo. Ay, para akong ano rito sa plaka. Tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. No, yung panata, yung pangako, yung na ginawa mo sa Diyos, sa harapan ng Diyos, sabi niya, tuparin mo.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya, saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tinutungtungan. Huwag din niyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpang yung ulo sapagkat may isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kaya paputiin o paitimin. Talaga palang pag pumuti na ang buhok mo, hindi na iitim yan. No? Sabi dito. Kahit na anong lagay mo ng pintura dyan, mga isang linggo lang, lalabas na ulit yung puti, hindi na pala talaga. O kaya sabi niya, hindi mo kayang paitimin, hindi paputiin yan. Sabihin mo na lang na oo, kung oo. Kung talagang pangakasalan mo yan, pinakasalan mo, oo talaga yun. Oo hanggang buhay yun. Hanggang mamatay ka. Oo yun. Hindi yun hindi. Hindi yun yung oo ngayon, tapos hindi na pala. Kung oo, at hindi kung hindi. Kaya nga, pag nagkakasal ang pastor, unang sasabihin niya, sino sa inyo ang tumututol para hindi ituloy ang kasal na ito? O, siyempre, titingnan ko yung ikakasal. Baka mamaya, ilalakad sa babae, tumututol. Napilitan lang. O. Kaya dito, yung oo mo, oo, yung hindi mo, hindi kung ayaw, wag. Pero kung oo, yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, nagkamali lang ako, pastor. Mahirap atay pamalo dito habang hawak yung Bible. Ano? Oo, hindi. Sapagkat anumang sumpa na idiralagdag mo dito ay buhat sa masama. So, hindi binabanggit na masama ang magsumpa. Kundi ito pa rin natin ang ipinangako natin. Hindi dapat ito nakadepende sa sitwasyon ng buhay, kundi sa kondisyon ng tipan natin sa Diyos. Huwag nating baliwalain ng Diyos sa buhay natin. We made that oath before God. Ngayon, pinapangako ko, ang di ba, may suotan pa ng singsing na yan. Sabi niya, tulad ng singsing na ito, ito'y simbolo ng aking pagmamahal sa iyo ay walang hanggan. Karoon lang kayo ng problema, pinuputol na natin. No? Yung pangako yun, kaya nga merong sign and seal of that covenant. Ang marriage is covenant. Pag pinasok ang singsing, ibig sabihin yun, mamahalin mo siya ng walang hanggan. Kaya nga ginto ang singsing. Ngayon, silver na. Minsan, plastic na pag walang pera. Papakasal, walang pera. Hindi na pagandaan. Okay. Bilang ginto, no? Yan talaga ang original na kasi may meaning yan sapagkat ito'y nangangahulugan ng isang busilak, purity na pagmamahal. Yun ang mga dahilan. So ang Biblia ay nagsasabi sa atin na makontento tayo sa mga bagay na meron tayo sa ating kalalagayan. Nung nalaman mo yung asawa mo, nung pinakasalan mo, nako, nung kayo kumakain, no, napakahihin kumain. Pero nung kayo nagsama na, pati pala buto, kayang kainin ito. O pag kumain pala ng alimango ito, mas gusto yung balat kaysa yung loob. Marami ka nang makikita hindi maganda sa kanya. Kaya lang, meron kang kontento. Kahit ganito yung asawa ko, pagtiisan ko na ito. Ano ba naman? Sabi nga nung nag-aalagang unggoy, may isa nag-aalaga ng unggoy Tapos humingi ng payo sa pastor. Sabi niya, pastor, yung asawa ko, galit na ako, nainis ako. Sabi ko sa kanya, sabi ng pastor sa kanya, kung yung unggoy niya, pinagtiisan mo, yung asawa mo, pagtiisan mo na rin. Na? Ang buhay kasi, buhay ng pagtitiis yan. Because ang pagtitiis kasama sa commitment. Kapag committed ka sa isang bagay na iyong ipinangako, then you're also willing to commit yourself on that commitment. Kaya, kasama ang pagtitiis po sa buhay, long suffering, slow to anger. Kaya ngayong mga mensahe natin, kung matatandaan niya mula simula, kaya yung Sermon on the Mount, I'm telling you, in 6 months, kapag naunawaan, naintindihan natin, talagang it will change our life because the gospel always changes life.
Ang Biblia mismo ay nagsasabi sa atin na makontento tayo sa mga bagay na meron tayong kalalagayan. Kaya kapag nangako sa kasal, dapat ito ay pangakong may kahandaang tuparin. Para pala itong wedding sermon, ano ko ganyan. Kaya sa larangan ito, dinagdag ni Jesus ang patungkol sa sanhi ng pagkakasalang adultery. Ito na, no? Ito na. Na siyang numero unong sanhi ng paghihiwalay ng tao. Bagamat binanggit ng Biblia na hindi dapat paghiwalayin nino man ang pinag-isa ng Diyos. Kasama dito ang adultery. Ang kasalanan ng adultery ay hindi rin dapat makapaghiwalay sa relasyong mag-asawa. Bagamat sa panahon ni Moses, kanyang pinayagan dahil sa katigasan ng ulo ng tao, hindi dahil sa gusto ng Diyos. Tigas ng ulo. At itong adultery na kaso ay pinapayagan lang sa panahon ng betrothal. Hindi sa panahon na mag-asawa na kayo. Ano ba yung betrothal stage? Nung si Jesus, ang nanay ni Jesus, si Mary at si Joseph ay betrothed na. Sa panahon ngayon, yan yung engagement. Sa panahon nila kapag na-engage, in 1 year, magkasawa na sila pero walang sex. Pag engage noon, yung betrothal stage, mag-asawa na. Walang sex. And in 1 year, kukunin na ng lalaki ang mapapangasawang babae at dadalhin niya sa kanyang tahanan. Kaya nga yung in 1 year na yun, yung lalaki magkatrabaho. Hindi ko sinabi doon lang siya nagtrabaho, pero in preparation for the marriage. Kapagawa siya ng bahay, then ililipat niya na yung babae doon sa kanyang bagong bahay. Part of his responsibility, ang pag-aasawa, hindi sex yan. Pag tumanda na kayo, ewan ko kung makakapag-sex pa. No? Ang napapatuloy dyan, yung commitment, tunay na pagmamahal ng bawat isa. Yung tatanggapin mo, kahit sino pa man yung napangasawa mo, sa buhay na ito ay siya ang pinangako mo sa Diyos na mamahalin mo tulad ng pagmamahal ni Robert Padilla. Ano yun? Maging sino ka? Alam na alam nyo. Kayo talaga kung ano pinapanood nyo. So, si Mary nabuntis during betrothal stage. Pero sinabi ng Diyos, hindi siya binuntis ng sinumang tao. Ang banal na Espiritu ang dahilan kung bakit siya nabuntis. So, sana nagbigay na ng divorce paper pero hindi natuloy. So, sabi ng mga scholars, ang kasalanan ng adultery na mag-asawa na pwede maghiwalay ay during the betrothal stage. Pero pag mag-asawa na, nangako na kayo, magkasama na kayo, even adultery should not separate them. Kaya kapag dumating panahon na kayong may asawa na at yung asawa nyo ay nakipag-apid, nagkaroon problema, dapat bukas ang puso pa rin sa pagpapatawad at sa pagbabago. Alam ko, masakit yan, no? Pero pinangako niyo sa Panginoon. Kaya nga siguro, ang ilan sa atin dito, maraming mga karanasan, no? Sa mga ganyan, nakasawa ko, nakipag-apid. Pero nanatili siya sa kanyang asawa. No? At ang sabi ng Biblia, ang makapaghihiwalay lang sa kanila ay ang kamatayan. At kung nakita ng Diyos na hirap ka na talaga sa asawa ko ito, yung asawa ko ito, ako na nga pinangkasalan, tapos naghanap ka ng iba. No? Hindi ang gagawin ng Panginoon, kung naawa sa iyo, kunin niya yung asawa mo para masaya ka na. No? Malaya ka na. So, ang kasong adultery para paghiwalayin will only be on the betrothal stage. Pero marriage, pag mag-asawa na, pagtiisan, commitment, doon sa ipinangako nyo nung kayo kinasal. Merong pelikula. Hindi ko matandaan kung anong pelikula ito eh. Pero ang sabi ganito, minsan ka nang nagkasala. Adultery, nagkaroon ng babae yung kanyang asawa eh. Pero kapag inulit-ulit mo ba yan ay sakit na.
So, hindi lang ako kontento. May problema ang lalaki. Pero, dahil meron tayong pinangako, sundin natin yun. Ginagawa mo yun sa Panginoon, hindi para sa asawa mo lang. Hindi, ikaw ang sinubaan mo sa Panginoon. Dapat bukas, magkaroon man ng ganyang pagkakasala si babae sa lalaki. Alam niyo nga ang Bible, sino ang may asawa na nilayasan siya, tumanap ng lalaki, pero ang ginawa ng Diyos, habulin mo siya at ibalik mo sa iyo. Sino yan? Si Hosea. Look how Hosea suffered really because of his adulterous wife. Naghanap ng lalaki. Pero sabi ng Panginoon, puntahan mo siya. Balikan mo siya. Ibalik mo siya sa iyo. Kasi may pinagsubagal. Sa babae kasi, ang pinakamasakit na mangyari sa kanya, yung asawa niya humanap ng ibang babae. Pinakamasakit yan. Mas masakit pa yan sa mga pinag-aawayan pera, sa mga, maraming pinag-aawayan ang mag-asawa. Pero ang pinakamasakit sa babae, yung humanap ng ibang lalaki. Maraming sakit sa kalooban niya. Pero gano'n, ang ginawa ng Diyos, puntahan mo. Ibalik mo sa iyo. Kasi ganyan din kayo, sabi niya. Ang Israel ay nakipag-adultery sa ibang mga Diyos-Diyosan. Pero pilit ko silang ibinabalik sa akin. Diba? Kung yung napakasakit nga para sa babae o sa lalaki, na kung masakit sa babae kayo, mas lalong masakit kay Hosea dahil lalaki siya. Ang kanyang asawa ay namuhay na parang prostitute. Iba't ibang lalaki ang sinamahan, pero mahal na mahal pa rin ni Hosea ang kanyang babae. Kailanganap ng Diyos sa kanyang isa para maibalik sa kanya. Dahil sa harapan ng Diyos, even adultery ay hindi dapat maging dahilan para sa paghiwalay. Okay? Ang sagot ng Biblia, sa mga single, noong unang panahon, o kahit sa panahon, kapag sila ay inaapoyan ng pagnanasa, ay ang mag-asawa upang hindi magkasala. Ngunit hindi lamang ito ang sangkap ng pag-aasawa, sapagkat ang pag-aasawa ay pagbuo ng pamilya. May paghahandang dapat ay sinasagawa. Nagustuhan ko yung interview ni, di ba kilala niya si Kiki Holman Yulo. Si Chiki Holman Yulo ay ang kauna-unahang host ng Bulaga. At siya ang kauna-unahang girlfriend ni Vic Soto. Sismosa kami ni Sister Beth. Sabi ni Chiki Holman, yung mga kapat, mayaman sila eh. Pero ang payo ng kanyang magulang, yung mga anak mo, pag mag-aasawa, huwag yung mga amigo-amiga ko. Sabi niya. Bakit? Kasi mga amigo-amiga nila mayayaman. Kundi ang mapangasawa niyo, yung isang klase ng tao na self-made. Mayaman ngayon pang mga asawa, pero kaya sila sa magulang nila kasi sila napakatatamad nila. May kotse nga yan. May pera nga yan. Saan galing? Sa magulang nila, hingi pera. Kaya minsan, parang attracted tayo sa mga kabataan na boyfriend niya o girlfriend niya, mapera. Pero yung mga tao niya naging self-made. Yung kalmang meron sila hindi nila pinaghirapan yun. Ang dapat mapangasawa, sabi ni Chiki Holman Yulo, ang mapangasawa niya yung mga taong yung nagsisikap sa buhay, merong gustong marating at maging maayos. Kasi Chiki Holman Yulo ay Christian siya. First, sa atin na yung included na rin na Kristyano, mature na Kristyano. But anyway, ito yung interview ni Julius Babaw sa kanya. So kung gusto nyo panoorin, maraming magandang aral na makukuha doon. Now, hindi sinasabi dito na ang pagtingin sa babae ang kasalanan. No? Yung sa issue ng yung adultery, sinabi ni Jesus,
yung pagtingin sa babae, which is merong lustful intent. Okay? Kundi kung paano ang tao nagre-response properly sa kanilang nakikitang babae. Yan ang problema. Hindi yung pagtingin. Pwede ka naman tumingin sa babae without lust. Pero iba rin, ang interpretation kasi dito sa original Greek, titingnan mo yung babae para maging lustful. I-satisfy mo yung lustful feeling mo doon sa babae. Pwede ka tumingin sa babae, hindi ka nagkakasala. Pero bakit mo siya tinitingnan? Baka lustful. O kaya mo siya tinitingnan para maging lustful siya sa'yo. So yun ang binabanggit dito, yung lustful intent, kung bakit tumitingin. Hindi masama yung pagtingin sa babae. Pero how we respond doon sa pagtingin natin sa babae, whether it is lustful or not. So nakadepende ang response ng tao sa kalalagayan ng kanyang puso. Yan ang tinuturo ng Panginoon. Kaya ito ay nagiging temptation. Paalala, ang layunin ng temptation ay ilayo tayo sa Diyos. Paalala yan. One time, narinig ko yan nung kabataan ko pa kaya hanggang ngayon nag-i-echo sa akin yan. I think, when I was still attending the JIL Church, sabi ng pastor, ang purpose ng temptation is to get you away from God. Kaya paalala sa inyo, basta may temptation, ay ilalayo ako sa Panginoon nito. So, ang causes ng mga bagay na problema ng marriage is not because of money, sex, or communication, but on how the couples, the husband and the wife, respond sa mga bagay na ito. Yan, may problema kayo pera. Hindi talaga yung pera ang problema nyo. Ang problema nyo kung paano kayo nag-respond doon sa problema nyo. Kasi sa buhay na ito, kasamang problema ang pera. You cannot escape. Basta nag-asawa ka, magiging problema mo, pera. Kaya nga ang Bible sabi, money is the answer for everything. Proverbs. Ang pera ang sagot sa lahat. Kaya pag may problema ka, problema mo. Pag may pera ka na, wala ka na problema. So, hindi maiwasan na maliit man o malaki, pera ang problema ng pamilya. Pero hindi yung pera ang problema mo. Ang problema mo kung paano ka nagre-response doon sa problema. Kung magre-response kayo mag-asawa sa igawan, sisihan, ang problema hindi yung pera, ang problema kayo. Sapagkat yan ang gawin ninyo patungkol sa problema ninyo. Si lalaki o si babae nakipag-api. Problema rin yun. Pero mas malaking problema kung paano kayo nag-response doon sa problema niyo. Haharapin niyo ba ito squarely? Mag-usap kayo puso sa puso. Pero sa lahat ng problema ng pamilya, hindi sagot ang paghihiwalay. And that is what the Bible says. Hindi tayo mas marunong pa, mas magaling pa sa Diyos. Bakit? Pinagsumpaan niyo yan eh. Pag kayo ay umalis sa pinagsumpaan niyo sa Diyos, sumpa ang darating sa inyo. Okay? Now, ngayon, issue naman ng modesty, kasi binanggit dito. Sa James 1:14, patungkol ito sa tukso. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Malaking usapin sa Krisyanismo ang katagang modesty. Ngunit ang salitang modesty ay isang kultural na usapin sa aplikasyon. At ang Biblia ay walang binanggit kung ano nga ba ang masasabing modest o standard ng modesty sa kasuotan o paggalaw. Bagaman may mga ilang konsepto. Ito mahalaga ito. Sabi kasi ng iba, which is wrong. Kaya ang tao naaakit dahil may babaeng naka-mini-skirt. Ngayon, dito, binanggit dito, ang problema, yung mata ng tao na tumitingin.
Kaya sabi doon, yung mata mo, ukitin mo. Hindi yung naka-mini skirt na babae. There's something wrong sa'yo. Tanggalin mo yung sa'yo, hindi yung sa'yo. Because sa lahat ng lugar, may mga naka-mini skirt. Lagi ka magkakaroon ng problema. And you cannot remove that. So you can only remove what is in your control. And that is your eyes, your hands. Pero pag-usapan muna natin ang modesty. Ano ba talaga ang modest dress? Okay? Now, God made dress for Adam and Eve when they were naked. So, nung una panahon, bago nagkasala ang tao, nakahubad. Pero walang masamang kaisipan. Nagkasala, dumating ang masamang kaisipan. Dinamitan sila ng Diyos. So, sabi ng mga ibang scholar, ang modest dress ay shoulder hanggang knee. Because that's how yung skin ng goat ipinagsuot sa kanila. So, yun na yung interpretasyon ng mga scholars. So, isang modest dress ay tinatakpan yung mga masuselang bahagi. Okay? Gimamit ng salitang cotonet or coat or tunic. This is shoulder to knee because they were naked. So tinakpan ang chest, ang loins, at ang thigh. Now, ang ibig lang sabihin na to, dapat hindi ka seductive. Yung pananamit mo is not seductive. You may not seducing anyone. Pero sa ibang tao, you look seductive. Okay naman maging maganda sa kaayusan. Yung maging pretty, maganda yan. Pero dapat, hindi ka nagsusuot ng damit in order to seduce someone. Okay? Maging maganda ang kasuotang panlabas at hindi ito dapat gamitin bilang pang-akit sa sinuman. Tulad ng pananamit ng mga nagbabayad ng aliw o prostitute. Siguro karamihan mga lalaki dito nakapunta na ng beer house. Natawa rin pa sa respeto. Hindi natawa to, seryoso. Hindi ka ba nakapunta ng beer house? Sabi ka lang totoo. Nakapunta rin daw. Si Brother Ronnie, kami na. Ako suki noon, nung bata pa ako, suki. Kaya alam ko suot ng mga ng mga prostitute. Alam na alam ko yan. Okay? Sa ilang mga passage sa Bible, patungkol sa modesty, yung pananamit. Sabi niya sa 1 Corinthians 12:23, and we can see a slide here. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable body are treated with greater modesty. Okay. 1 Timothy 2:9. Ang mga babae daw should adorn themselves in respectable apparel. Problema ko naman dito, ano ba yung respectable apparel? Ano ba yung damit na karespeto? Mahirap yan. Sabi niya rito, with modesty and self-control. So, ang respectable apparel ay with modesty and self-control. Kaso, binanggit niya rito yung detail. Dapat, ang babae is not with braided hair and gold or pearls or costly attire. Mas mainam daw yung pananamit na hindi mamahalin. So, problema dito. Kasi yung usually, dito susunod sinasabi niya para bang sa mga pananamit mo gusto mong maging angat ka sa iba. It's good to be simple. Lalong-lalo na ito sa issue ng pagpunta sa simbahan. Dapat pag magsisimba ka, hindi ito yung everyday wear mo. Pwede naman naka-short sa inyo. But when you go to church, it should be modest. Hindi siya yung pang-araw-araw mong suot. Kundi ito yung suot na pang-simba talaga, which is respectable apparel.
At huwag nang magsuot ng tulad ng mga kasuotan ni Boss Toyo. Lalim mo si Boss Toyo sa Polestar. Puro ano yan, gold. Kung kayo pupunta sa simbahan na puro gold, that is not a respectable apparel, sabi ng Bible. Kasi titingnan lang kayo ng tao. So kasi ganun, yaman siguro nito. Magiging angat kayo sa iba. Mister. Pabiliso ka. So not with braided hair and gold or costly attire kung daw yung mamahaling attire. It's just a simple attire. But with what is proper for women who profess godliness with good works. Meaning that this is an apparel, not an everyday wear, and it must be clean. Haharap ka sa Diyos, malinis, hindi gusto niya. At least takip yung mga masuselang bahagi. Okay? Hindi ka nagsusuot ka para maging maganda, hindi para maging seductive. You can be pretty without being seductive. Wala talagang masasabi natin itong damit na ito, because this is also something cultural. Sa Pilipinas, kakaiba kasi tayo. Dahil basta hindi usual, tumitingin tayo agad. No? Pero sa Amerika, sa Europe, pag ang isang suot ng babae, something sa atin, bad sa atin, sa kanila, wala. Kaya ang issue dito is not more on the person wearing something. Yan sinasabi. Doon dapat maging maayos din ang pananamit. Hindi ko sinasabi maging seductive ang ating mga damit. Pero ang tinuturo ni Jesus, ikaw na tao na tumitingin. Kontrolin mo yung sarili mo. Okay? So may mga may masuselang bahagi ng katawan ng tao na dapat tinatago. At depende ito sa kulturang ginagalawan natin. Bagamat hindi ito garantisadong dahilan kung bakit ang tao ay naaakit. So sabi ni Jesus, gumamit siya ng isang metaphor na dapat putulin ang sanhi ng pagkakasala, which is binanggit niya rito ang kamay at ang mata. Minsan layunin ng tao na tanggalin ang sasanhian ng temptation sa labas sa anyo. Ngunit di sakop ito ng kontrol natin. Kung kaya nilaan dito ang pangloob na kaanyuan ng tukso. Ito ay nagmumula sa puso. Ang tukso ay hindi sa labas. Ang tukso nasa loob. Yan ang problemahin natin. Okay? Dito ang personal na bahagi ng temptation ang dapat tanggalin. Maaring hindi natin matanggal ang panglabas ng mga tukso. Papipigil mo ba na babaeng loob na napakaiksi ng damit? Halos wala nang tinatakpan. Papipigil mo ba yun lalo sa society natin? Hindi. Pero ang pwede mong pigilin yung sarili mo. Hindi tulad ng Diyos in that sense. Sa isang sitwasyon yung babae na kasunod, hindi rin tama yun. Pero hindi siya. Ang problema ikaw. Na siyang tumitingin sa mga ganong klase ng suot ng babae. At ikaw ay napapadala. Kaya minsan, pag tinignan mo na yung babae o yung lalaki, lalo pag lalaki, matipuno. Yung maskulado, yung malapandisal, sabi nila. Tinignan mo siya na mayroong lustful intent. Ang problema doon, hindi yung lalaki nakabad. Kasi sa modesty, kahit yung lalaki, hindi dapat nakabad. No. Minsan ako sa basketball, minsan basketball. So, hindi na ako modest nun. Kaya sa kultura, depende sa lugar. Pero ang problema doon, yung tao, babae, lalaki na tumitingin doon sa lalaki, o sa babae tumitingin, o sa lalaki tumitingin doon sa babae. Siya may problema. Kaya sabi niya, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung mata mo. Tanggalin mo yung kamay mo na siyang sanhi ng iyong pagkakasala. Now, hindi neutrals dito ang mutilation.
Yung pagputol ng literal ng mata. Kasi kahit ang mga taong bulag, may mga masamang kita ka. Merong isang tao sa Kabanatuan. Wala na pangalan. Kabanatuan lang. Laki naman ng Kabanatuan. May asawa siya. Pero hiwalay sila. Itong ano na to, suportahan ng simbahan ko yung kanyang dati yun dati. Pinaputol namin yun because of that issue. Binibigyan natin ng 5,000 per month yung bulang na yun na miyembro ng simbahan. Ang ginagawa pala nito, yung ibinibigay sa kanyang 5,000 or some part of the money, ay pinang-aakit nito sa kanyang asawa para mag-sex sila. Pupunta para sa pera, ginagawa ng bayad. So, yun, hindi ko alam kung asawa nga yun o ano, palagay ko hindi. Pero ginagamit yung pera na yun on that, Kaya nakita ko, kahit bulag, may kita lang pala. Kahit tanggalin, kahit literal na gawin ng pagtanggal ng mata, pagputol ng hindi kayang putulin yung puso na siyang pinagmumula ng lahat ng ito. So kaya sinasabi ng Panginoon, get rid. Tanggalin mo yung pinaka-cause. Now sa Biblia, merong dalawang step paano nila matatanggal na hindi literal ang anumang kita ng laman sa puso. Kasi sa totoo, hindi mo matatanggal yan ganyan. Matatanggal yan sa second coming ni Christ. Pero hanggang ikaw ay nabubuhay, nandiyan yan, pero nakapipigil mo. Si Jesus, happened to him. Not on the issue of sexual, kasi wala siyang Pwede si Jesus tumingin sa magandang babae na walang masamang kita. Hindi siya he was being tempted, but he did not sin. Sa aming Bible school, naging issue yun Nag-debate kami rito. Ang question namin noon, whether Jesus Christ has this sexual drive. Kasi tunay na lalaki, tunay na tao. At tinem siya tulad ng temptation ng bawat. Kaya nga ang nag-question noon ng mga estudyante, si Jesus Christ ba ay may sexual drive? Kung wala siyang sexual drive, so hindi siya na-attempt. So, malaking issue. Nung dumating yung professor namin dito, tinanong namin, ba't pa kayo nag-come out sa ganyang kalong? Pero dito sinagot yun sa Sermon on the Mount. Anything that cause you to lust somebody, take it off. So, si Jesus Christ, pwede siyang tumingin sa babae, pero hindi siya nagkasala. Walang lust. In fact, this Sermon on the Mount really actually answered yung mga question natin doon. Wala siyang lust. Meron siya probably being a man, meron siyang some sort of sexual drive, pero walang lust. Kasi hindi naman masama ang sexual drive. Ang sexual drive for your wife. Di ba? Di ba? Tama yan, no? Ang lahat ng tao may sexual drive. Pero para gamitin mo yan para sa wife mo o sa husband mo. Pero hindi pwede kahit kanino. Doon na nagkakasala kung ang sexual drive ginamit mo para kanino. Pero si Jesus, pag tumingin siya sa babae, walang sexual drive. Hindi siya naglalast doon sa babae. That's why in that reason, Jesus Christ is fully man and yet he did not sin. Okay? Si Jesus Christ, ang ginamit niya, Word of God and prayer. So kapag ikaw ay nasa ilalim, di na ng temptation, natitempt ka na. Kanya, nag-date kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, at may nakita kang hotel. Naglalaro na yan, naglalaro. Then, ang sabi mo, naalala mo ang salita ng Diyos, and you pray at that moment. At magandang idagdag natin yung ginawa ni Joseph the Dreamer. Inalisan niya yung lugar na yun para hindi sila magkaroon ng temptation. Yung dalawa na yan ang napakahalagang uri para tayo ay umalis sa anumang temptation. Word of God, prayer, and leave the place.
Ang Proverbs 4:27 sabi dito, right nor to the left, and keep your foot away from evil. Proverbs 1, my son, do not walk the road with them, or set foot on their path. Kaya sa lahat ng ito, ano ang warning ni Jesus Christ? Pag hindi mo tinanggal yan, hinayaan mo ang sarili mo, nakainin ka ng last. Hinayaan mo ang sarili mo, nakainin ka ng temptation, magdilin ka sa temptation, may warning. Ano yung warning? Impyerno. May impyerno ka. Huwag mo sabihin, pero kapag yan ay patuloy mong ginagawa, impyerno ang dulo mo. Now, ito lang yung issue. Because, di ba, hindi naman nawawala ang salvation ng isang totoong nanampalataya? Yes. Pero baka hindi talaga saved. Kasi ang totoong ligtas ng Panginoon, inililigtas niya rin sa bawat expression ng buhay. But the moment you enjoy, kunyari, nakakuha ka ng, ngayon nga, hindi na magasin. Ang panahon namin, magasin eh. Kung sabi ka ng totoo, sa harapan eh. Hindi lang, ano to, modern. No, nakakuha ka ng mga pornographic material. Pupunta ka pa ng yan. Bibili ka ng ano ba yung mga ano? Tik-tik. Ano pa? Mayaman. Wala pang efficient noon. Okay, magazine, ano pa? Tik-tik. Then, ayan, nagbabasa, bibili ka pa nun. Tingin ka sa kanan, bakit makakita kayo? Mabili, bilis mo. Ngayon, mas mahirap na yun kasi dala-dala niyo yung pornographic material na yun sa cellphone. Kaya, sa cellphone lang, patuloy kang araw-araw, titingnan mo yan. At hanggang lumala ang sitwasyon mo. Pero salamat sa Panginoon sa mensaheng ito. Dapat tigilan mo na yan dahil impyerno yan pagdating na araw. Dahil yan ay adultery. Kasalanang kaisipan na magbubunsod sa iyo sa kamatayan at sa impyerno. Diba sabi ang mga temptation daw for a while masarap. Pero ang dulo nito kapahamakan. So hawak natin mga cellphone. Huwag nyo lang hayaan lumaba pa yan. Ihinto nyo na yan because it will not make you somebody great sa buhay mo. Okay, so punishment. Kung ikaw ay totoong Kristyano, ang sinabi sa iyo ng Panginoon, dapat tigil na to because this is wrong. Ang temptation na ito mag-uuwi sa akin sa kamatayan. This is wrong. If you're truly a Christian, you have to stop that. Kaya nga ang sagot, di ba? If you are man enough, hindi mag-asawa ka na lang. Mag-asawa ka na. Para hindi ka bumagsak sa temptation. At dun sa mga mag-asawa na, makontento na kayo kung sa anumang meron kayo na ibinigay ng Diyos. Panghuli. Tulad ng sinasabi natin na hindi ito isang literal na mutilation o pagputol, pagtanggal ng mga bahagi ng tao. Sinasabi lamang nito niya na ihinto ang mga tukso sa katawan. Technically, habang narito tayo sa mundo, tayo ay nagkakasala at ang tukso ay nasa paligid lamang 24/7. Kung kaya ito ay mariing ipinag-iingat tayo ng Diyos. Iwasan ang mga landas na magpapatibong sa atin sa tukso. Beer house, movie, secluded place, or yung kayong dalawa lamang sa lugar na walang makakakilala. Tandaan, totoo kaya ito? Talagang may tenga ang lupa, may mata ang langit. Huwag sabing solo flight ka dyan, malayo ka. Kung sabihin na sa DRT ka, ang lupa, may tenga. Hindi mo alam, yung magulang mo, may drone. Sinusundan ka, nakarating ng DRT, lagot ka, pag-uwi mo. May drone pala yan.
Umalis sa tukso at sinabi niya kung magpapatuloy ka dito, ang kahinatnan mo ay impyerno. Nawala ba kaligtasan mo? Hindi. Dahil sa simula, hindi ka naligtas dahil hindi ka nakasunod sa kanyang utos. Nakapagliligtas ba ang utos ng Diyos? Hindi. Ngunit ang mga iniligtas niya ay dapat sumusunod sa utos na ito. Maaari ba ang isang Kristyano magkasala nito? Oo. Ngunit dapat hindi siya magpatuloy sa pagkakasala nito. 2 Corinthians 5:17. Ang sinumang kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na yung dati. Wala na yung pornography, wala na yung lustful intent, lustful look sa babae. Yung pwede kang tumingin sa babae, walang lust. Wala kang naiisip na parang nubaran mo siya. Kundi, totoo sa iyo, with purity of heart, nakakatingin ka sa Kanya. Ang mabuting balita, ang nagsasabi sa atin na dapat pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ibigay kay Kristo sa pamagitan ng Kanyang dugo ang pagpapatawad sa ating kasalanan. Manampalataya na binayaran niya lahat ang ating pagtaksil sa Kanya at sa Kanyang pangako. Ang sino ang manalig at magsisi ay may buhay na walang hanggan. Putulin ang mga sanhi ng pagkakasala sa pamamagitan ng paglayo dito at sa natatanging tulong ng Diyos. Makakaya natin ito dahil sa bisa at lakas ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nawa, bigay po mas malalim na kapayagan ng Diyos sa atin sa mensahe ngayon. Stop sexual sin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sa buhay. At patuloy na inihingi namin ito sa iyong dugo na siyang nakapagpapatawad, nakapaglilinis sa puso ng bawat isa. Patuloy po na na ikay maluwalhati sa aming mga buhay at maparangalan ka, Panginoon, sa lahat na aming ginagawa. Salamat po Diyos sa mensahe. Patuloy na pagturo mo namin sa landas ng iyong kalooban. Tulungan mo ang bawat isa, lalo na ang mga may asawa at ang mga single. Kapatuloy na ang kanilang buhay ay may alay ng tama para sa iyo. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po natin ihanda ating sarili sa ating Lord's Supper. Sa oras po na ito, magkaroon po tayo ng personal na pananalangin. Ask God for His grace and mercy upon us sa kawalan natin ng pagtiwala, sa hindi natin pagsunod sa kanyang kalooban. At sa mensahe ng Lord's Supper, lalahanin natin na si Kristo ay namatay para linisin tayo sa lahat ng uri ng karumihan at iligtas tayo mula sa kamay, mula sa apoy ng impyerno, sa harto ng Diyos. Magpasiyasat po tayo sa Diyos. Nawa patuloy na kahabagan niya tayo as we take the Lord's Supper. Amen. Lahat ng communicant member ay mag-face. Noong gabing si Jesus ay pinagkanulo, luwang ko siya ng dinamay. Nagpasalamat niya ito. At ganitong pinakahiyari. At inabot sa kanyang makaligaan natin. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pagpapaalala sa akin.
pinangunan, dumapos siya ng saro. At kaya sinabi, ito ang saro ng bagong tipan. Ang aking dugo na inihalay sa inyo para sa inyong kapatawaran ng inyong kasalanan. Gawin niyo ito bilang pagpapaalala sa akin. Kung kaya sabihin kayong kakain ng tinapay at iinom ng saro, gawin niyo ito bilang pagpapaalala aking Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ay may manalangin. Sa ng Diyos, ang tinapay at wine na ito that represents your death on the cross for our sin. That your body, ang iyong katawan, na pinahirapan na dapat kami pinalo, pinubog, pinatay. Ang lahat ng ito ay hatod dapat para sa amin. Ang tinapon mo lahat. At ang iyong dugo, Diyos, na siyang lamang may kakayahang magiging sa ating makasalanan. Salamat po sa iyong kamatayan, sa iyong dugo, sa isang naglinis. Sa sino mang lumalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. And as we take this, O God, Holy Spirit, help us to really understand this in our life as we take the Lord's Supper. Habang po tayo naghihintay, atin po sa alang-alang ang mga salita ng Diyos, ay yung mga pangako. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. And the living water. Tapos po dahil ng tinapay, yan pa po. Talaga po. Tapos po natin ang tinapay. Dakilang Diyos, inaalala namin sa oras na ito ang iyong katawan na siyang pinahirapan para sa amin. At patuloy o Diyos na pinanampalatayaan ang iyong katawan na dapat kami ang pahirapan na ako mo lahat ng ito para sa aming kaligtasan. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Kaya ito natin. Last po natin ang mga saro. Aming Diyos, aming dugo, na siyang umago sa kusang Kalbaryo, siyang dugo na nagbigay sa amin at nagpatawad sa aming mga kasalanan. Maraming po salamat, inaalala namin ito hanggang sa iyong pagbabalik. Ilamin po natin. Sabay-sabay po nating gamitin ang Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty,
maker of heaven and earth, and Jesus Christ, only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell, and rose again from the dead. He ascended to heaven, and seated at the right hand of God, Father Almighty. From thence shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy